DYRT. Inilathala ng Wikipedia. Ang DYRT, na nasa ere bilang Barangay LS 99.5, ay isang istasyon ng radyo na pagmamayari at pinamamahalaan ng GMA Network Inc. Ang studio ng istasyon ay matatagpuan sa GMA Skyview Complex, Nivell Hills, Apas, Cebu City, habang ang transmitter nito ay matatagpuan sa Mount Bonbon, Cebu City. Kasaysayan. 1978 hanggang 1979, DYLS. Ang istasyon ay itinatag noong 1978 sa 97.1 MHz sa ilalim ng tawag na DYLS. Ito ang pangalawang pinakamatandang rehiyonal na istasyon ng FM sa ilalim ng tangkilik ng Republic Broadcasting System kasunod ng DXSS sa Davao, na nagsimulang mag-operate noong 1977. Noong 1979, ang istasyon ay tumigil sa pag-ere. Bumalik ang frequency sa ere noong 1992, isang kakaibang istasyon ng radyo na pagmamayari ng AMCARA Broadcasting Network. 1980 hanggang 1995, dobleng 9.5 RT. Noong ika-4 ng Pebrero taong 1980, bumalik sa ere ang istasyon, sa pagkakataong ito ay nasa 99.5 MHz sa ilalim ng tawag na DYRT. Taglay nito ang tatak na double 9.5 RT, The Romantic Touch, na may slogan na, The Beautiful Music Station of Cebu. Noon, ang studio at transmitter nito ay matatagpuan sa 10 F. Luim Building. Sa Plaridel Corner, Juan Luna Street, nagpapalabas ang istasyon ng madaling pakinggan na musika at mga update sa balita tuwing madaling araw, at Ingles ang ginamit na medium. Noong 1990, lumipat ang DYRT at ang kapatid nitong istasyon na GMA7 Cebu sa kasalukuyan nitong tahanan sa GMA Skyview Complex sa Nivell Hills, Apas, at lumipat sa top 40 na format. 1995 hanggang 2014, Campus Radio, 99.5 RT. Noong ika-1 ng Marso taong 1975, kasunod ng paglulunsad ng RGMA na ginawa ni Mike Enriquez, ang istasyon ay binago ang tatak bilang Campus Radio 99.5 RT, na may slogan na, Forever. Pagkalipas ng 2 taon, nang si Bobby Nalzaro ang humawak sa operasyon ng GMA Cebu, ang istasyon ay binago ang tatak bilang 99.5 RT at binago ang slogan nito sa, Nindota na kalaunan ay inangkop ng ilang istasyon ng RGMA-FM sa Mindanao noong 1998. Kasabay nito, ito ay binago ang format sa isang istasyon na nakabase sa masa at binago ang medium nito sa Cebuano. Mula 2013 hanggang 2018, ayon sa isinagawa ng Nielsen Radio Audience Measurement, ang 99.5 RT Cebu ang nangingibabaw sa pangkalahatang numero 1 istasyon ng radyo sa Cebu. 2014 hanggang 2026, Barangay RT. Noong ika-17 ng Pebrero taong 2014, bilang bahagi ng pag-iisa ng tatak ng RGMA, ang istasyon ay muling binansagan bilang Barangay RT 99.5 at dinala ang slogan na, Isang Bansa, Isang Barangay, na may, Nindota na ginamit bilang pangalawang slogan. Simula noon, nagsimula itong mag-simulcast ng ilang programa mula sa istasyon nito sa Maynila. Noong ika-22 ng Abril taong 2019, sinimula ng istasyon ang simulcasting ng programa ng DYSS Super Radio na Bobby Nalzaro on Board, saksi hanggang Disyembre taong 2021. Kasunod ng epekto ng Bagyong Rai sa Cebu, Bohol at Leyte noong ika-16 ng Disyembre taong 2021, binawasan ng istasyon ang programa nito. Bumalik lamang ito sa regular na programa nito ilang linggo ang lumipas matapos maibalik ang kuryente sa barangay. Apas. Noong Huwebes Santo ng taong 2026, alas 12 ng madaling araw, tahimik na isinagawa ng Barangay RT ang huling pagsasahimpapawid nito, na siyang hudyat ng pagtatapos ng tatak ng RT pagkatapos ng 46 na taon. 2026 na kasalukuyan, Barangay LS. Noong linggo ng pagkabuhay ng 2026, bumalik ito sa ere at ginamit ang tatak ng punong istasyon sa Maynila na Barangay LS at muling inangkop ang orihinal nitong lokal na islogan na, Nindota habang pinapanatili ang kasalukuyang islogan nito.